Magandang umaga po sa lahat. Alexander Lexter Jules, Filipino stars, may maentrata as an action star. Katanungan po yan. Ang sabi dito, she's serving fierce energy and sharp skills, proving she's ready for the big screen, Blade and all. And that is the reply of Filipino stars sa post ni Bandera, mga kaibigan. May maentrata action star na rin, magaling humawak ng patalim. So, yan po ay napag-uusapan at pinag-uusapan ng mga news websites, mga kaibigan, sa mga oras na ito. Siyempre, nagkalat po ang mga pictures ni Maymay from Twitter to Facebook, mga kaibigan. Maydon Singapore is saying, good morning, keep safe everyone. Sobrang ganda ni Inday at excited na kami na mapanood ka very, very soon. Yes, mga kaibigan. Kahapon po ay nag-post po si Donnie ng mga link po nung mga contacts kung saan pwede kayong dumulog pag kayo po ay nangangailangan ng tulong, lalo na dahilan po sa malakas po ang bagyong Yuan. Pero syempre, dahil magkaibigan sila ni Maymay, na ilang minuto lang after mag-post si Donnie, ay nag-post din po si Maymay ng kanyang message para sa lahat. Ito ay umabot ng 11.2k. May 62 response from everyone na comment, 700 shares and 700 requotes and 300 shares. Ito ay nilike po ni Miss Love Capulong and Owen Sarmiento and marami pang iba po, mga kaibigan. Sabi dito ni Maymay, papalapit na po ang bagyo, sabay-sabay tayong manalangin para sa ating bansa. Remember, God is bigger than any storm we face. May His protection, peace, and strength cover every home and each one of us po. Laban Pilipinas. And then, inilakip niya doon yung emergency numbers from Manila, Pasig, Marikina, Quezon City, San Juan, Taguig, Makati, Pasay, Parañaque, Caloocan, Mandaluyong, Muntinlupa, Valenzuela, Las Piñas, Malabon, Pateros, and Navotas. At meron pang emergency hotlines and social media accounts na ipinost ni Maymay sa kanyang Instagram, Red Cross, and so many more na mga link, mga kaibigan. So, God bless her heart. She's so good-hearted person, kind-hearted person. And I wonder why so many bashers keep on hitting on Maymay, mga kaibigan. But then yes, sabi nga ng iba, feel like threatened yata ang kampo ng Don Bell dahil lang sa proyekto ni Maymay and Donnie. It's not Donnie and Bell, mga kaibigan, but it is their fandom attacking Maymay every now and then, lalo na nung magawa at mangyari ang tawag dito, ang media conference po, mga kaibigan. So, napasabak din po sa labanan ang mga totoong nagmamahal kay Maymay, protecting her from their bashing, judging Maymay from here and there, of which hindi na natin kailangang basahin dahil po napakapangit po basahin, mga kaibigan. They said they are really educated, seeing their posts sa social media, mostly English, mga kaibigan, but they are hitting Maymay on a low belt extent po, mga kaibigan, saying Maymay is like this and like that, and that Maymay ayun nagparitoke daw ng kanyang dede at nagpalaki ng dede. Sabi naman ng iba, sabi ng iba, pera ni Maymay yan, hindi yan pera ninyo. Kung ano man gagawin niya sa sarili niya, up to her. It's her choice. Sabi dito ng isang netizen, oo, masaya. Kahit nakipagsiksikan ka, worth it. At ang ganda at bait niya sa personal. I've seen her without makeup at ang ganda rin. Di syempre, lalo na pag may makeup. The secret of change is to focus all your energy not on fighting the old, but on building the new. Ibig sabihin, wag kang magstay and get stranded sa old self mo na walang
productivity and anong tawag doon? Walang growth. Punta ka doon sa bago na kailangan mong mag-struggle, learning at the same time, and then grow sa sarili mo, sa future mo, sa craft mo, sa kung anumang business or anumang plano mo sa buhay. So yes, that is such a good tawag doon, message from a netizen to everyone. I don't believe an artificial dibdib niya may tinitake siyang vitamin. Siyempre, habang nagkakalaman with exercise. Kasi nga po, nag-e-exercise na ito si Maymay just to get some muscles dahilan sa kanyang role sa tawag dito. Sa Roha, mga kaibigan. Sabi po ni Mai and Mick, napakasarap daw magmahal ng isang Joaquin Enriquez, mga kaibigan. My heart is so full. Spread love and positivity. Lovebirds. I wish you all the best. Kasi nga po, ang post ni Maymay ba yun ay nag-comment. Ang post ni Mr. Joaquin, nag-comment po si Maymay. Thank you, mahal ko. This past few months, you've remained calm, gentle, patient, loving, and my happy pill. Thank you po for pursuing me every day and for staying true to your words. Hindi ka talaga nagbibiro when you said you wanted to be with me at least once a month. Mahal kita. Sabi naman ni Joaquin, road to forever, my lover. Mahal kita sobra. So yes, mga kaibigan, kinilig po ang marami na sumusunod sa bawat kilos at galaw ng isang Joaquin Enriquez at Maymay Entrata, seeing how sweet they are sa mga posts, photos, and videos nila. So, makitang ganitong klase ng communication nila sa isa't isa, ay napakasarap po makita. Salamat na lang po din kay Joaquin Enriquez and less bashing po nangyari kay Maymay Entrata. Kasi nga po puprotektahan si Maymay na mga nagmamahal sa kanya, telling the whole world na no need to be intimidated or threatened by isang Maymay Entrata sa love team ni Donnie at saka ni Belle. They are friends, and at the same time, Maymay is having a happy love life with Joaquin Enriquez. So I wonder why people are still bashing Maymay, and I don't get it why. Kasi nga po, kung makita mo, halos si Maymay, hindi na nga halos siya tumitingin kay Donnie Pangilinan, at unless na lang kung kailangan niyang makipag-usap. Kasi nga po, just to, siguro, giving respect doon sa love team ni Donnie and Belle. And of course, keeping herself away from controversy sana. But then here are the followers of Belle and Donnie na talagang hanggang ngayon ay hindi po mapalagay. And they still are giving Maymay different names, labeling Maymay this and labeling Maymay that, mga kaibigan, without proof. And people in the Philippines are so judgmental, and that is why there's no growth in the Philippines, sad to say, kasi nga po they're focusing on the negative side of the world than tawag dito, get a life of their own, and tawag dito, mag-focus sa sariling mga buhay-buhay. But then yes, hindi mo maaalis yan kasi nga po, I think it's normal for them to do that, but it's not normal for everyone. Maybe they're thinking this is kind of protecting Don Belle from any harm, but they are harming Don Belle themselves, giving that toxicity sa fandom, and that alam na nga ng Maydon Warriors what they are sa buhay ni Maymay and Donnie, yung kanilang status as fans, and yung nga sabi nga nila, na-hurt sila sa mga nangyayari, kasi nga po they wanted Maymay and Donnie as a good workmate, and then here are people na talagang gustong sirain ang pagkakaibigan ng Donnie, Maymay and Belle.
by giving these issues sa social media, of which wala namang ganun mga kaibigan. As you can see, they are all friends kasi nga po iisang bahay lang sila ng ABS-CBN. And ayan, masarap nga na makitang meron ng love life si Maymay kasi nga po at least na kuhanan ng na less yung bashing to 50%. Kasi nga po hindi pa rin po natin maalis-alis dahilan po sa ayan, hanggang ngayon ay napapalaban pa rin ang fandom ng Maydon. Ayan, pinutaktika talaga Maymay Entrata. Naku, di ko na pinatulan dahil mas lalo silang magpupuputak. At dahil hindi natin sila uurungan, si Maymay ang kanilang pinupunteriya. Kaya nga, kaso di ako makakasali at makakalamyada dahilan po sa, ayun, gustuhin niya mang pumunta doon daw sa premiere, pero hindi dahil sa may ginawa siyang importante. Pero yung kakalabanin at putaktihin din nila yung nakikibash kay Maymay, hindi na po nila, mayroong mga iilan na talagang napapalaban at nakakipagbabardagulan mga kaibigan, pero mas pinili ng iba na manahimik. Ang sabi dito, positive tweet na lang po ang ginawa nila. Your projects together always bring a unique energy and creativity that is truly inspiring. Thank you for the hard work, dedication, and passion you put into everything you do. Maymay Entrata and Donnie Pangilinan. So, sa kanila, hindi na nila na ine-entertain ang bashing. Pagkus, nagpo-post na lang sila ng mga positive comments sa social media, mga kaibigan, just to promote more yung Roja. Looking forward sa action scenes ni Maymay with Donnie, Kyle, and Lou. Congratulations to the whole Roja team, mga kaibigan. And I saw yesterday, talagang masaya si Mr. Carlo. Katigbak ba ang apelyido niya? Kasi nga po, tinap niya si Donnie, si Kyle, and si Maymay after po ng show, mga kaibigan. Which means, na-appreciate niya yung effort ng mga action stars sa Roja, mga kaibigan. Meron dito si Alt the Bus, may napansin siya dito sa isang Europe media practitioner, anong tawag natin sa kanya. Sabi ni Alt the Bus, nakakailang beses ka na po, Miss Ana Cerezo. Nung una, nung sa ASAP England, hindi mo mabanggit-banggit ang pangalan ni Maymay. Bakit? Kaloka ka, Miss. Tapos ngayon, nag-post si Ana Cerezo sa kanyang Twitter account, Star-Studded Night at a cinema in Quezon City, watch cast of Roja, led by Kyle Echari, Donnie Pangilinan, attended the red carpet premiere of the upcoming series Roja. Among those present were Lorna Tolentino, Janice De Villen, Carmen Tinola, etc. ABS-CBN News. So, nakailang beses na daw itong si Ana Cerezo na hindi mabanggit-banggit ang pangalan ni Maymay. Magalit ba siya kay Maymay? Sabi dito ni Baked Mac, asa na yung mga Mydogs? Ayan ha, ni hindi lapitan, hawakan ni Donnie si unggoy, kaya itigil nyo na pagdilulo nyo, di ba? Grabe sila makapangalan ng unggoy kay Maymay Entrata. So, napakababang uri po ng comment, napakababang uri po nitong si, pangalanan ko na, Baked Mac. Tingnan natin yung ano niya. Joined September 23 following 30 following and 23 followers. Ayan, Laitera, abangan ko talaga ang i-live mo, Mimiyak. Ayan po. Sabi dito, Yuri, si Belle wala daw beauty. Sabi ng fans ni Maymay, ayoko na lang mag-talk. Pero, ang masasabi ko lang, yung nakita ko sa Maymay sa personal, artista yun, kala ko kasi badyaw. Sabi naman ni Cherry, idol mo, wala nangang height, wala pang beauty. Nag-finokus yung pagmumukha sa sa screen, hindi kagandahan. Ayun, napalaban nga sila dito. So, yes mga kaibigan, yan ang ilan sa mga, I don't know how these people are just leaving that kind of comments sa social media when alam nila na maraming nakakabasa. Sabi dito, Big Mac posted, me pag niloloko ang sarili, sabi ni Maydon, only Maydon, na para bang gustong palagi lingunin ang isang magandang dilag.
Ayan. So, mga kaibigan, yan ang ilan sa mga klase ng fans na napakababang uri. Nung si Donnie ay nagkaroon ng show with Catherine Bernardo, si Catherine Bernardo naman ang tinira nila, mga kaibigan. Yung napakawalang, sabi dito, bangungot ng mga fans ni Catherine Bernardo kapag super ganda ang kakomedensya ng idol nila, talagang papupuksain nila, haha. Dati na silang ganyan simula kay Julia Barreto, Liza Soberano, and now Kyla Estrada. Sakit talaga nila maging insecure, lul. Bantay sarado na naman ka-love team para hindi malink. Yan ang sabi ni Misha Amber doon kay Bel Mariano, mga kaibigan. So, yan ang ilan sa mga comment na talagang papaganon ka. Madam Chulin, parang di naman kailangan bantayan si Donnie kasi mukhang malabo naman na magkagusto yun. Tsaka, hello, may jowa na si Maymay, mga dilulu pa rin kayo. So, the shower saying, tsaka no bantay sarado talaga nila si Donnie. Ayaw talaga nila ma-issue si Donnie kay Maymay, kaya andun yung ka-love team. So much better na nandun si Bel kasi naman kung wala si Bel doon at si Maymay at si Donnie nandoon, ako bugbog sarado si Maymay sa bashing, mga kaibigan. Yung hindi na nga halos magsalita si Maymay at napaka-compose po, nakaupo, nawala na yung dati talagang pag makita mo siya sa screen, makita mo pala, ano ba tawag, maingay at ano tanong si Maymay, palatawa at nagbibigay ng joke. But then, on the press ko, napaka niya, kukunti lang po ang, yun lang, engagement niya kay Robbie ang talagang natawa tayo. Kasi nga po, nakasanayan niyang kakulitan si Robbie Domingo. So yes, mga kaibigan, yan ang ilan. So mga Maidon Warriors, let's just focus on Maymay and Donnie sa Roja. Let those toxic fans of Don Bell na hayaan na lang sila, wag nang patulan. Kasi nga po, hindi naman sila lahat ganun. May iilan lang talaga na napaka-toxic, na talagang gustong protektahan ang, naintindihan naman natin. Pero sometimes kasi napaka below the belt na nung comments, so medyo na rin tayo. So, skip that, skip na lang that, mga moment na patulan sila, hayaan na sila. At manahimik din naman yan pag walang pumapatol. So, focus tayo kay Maymay and Donnie. Focus tayo kay Maymay and Kyle. Focus tayo kay Lou and kay Maymay sa Roja, mga kaibigan. Kasi sigurado ko, bibigyan nila tayong napakagandang show soon na yan. Ngayong nasa cycle 3 na sila, wala tayong ibang hangad kundi ang kanilang safety, lalo na at medyo hindi maganda yung panahon sa Pilipinas, and that sana always silang healthy para hindi sila magkakasakit at patuloy ang bakbakan para naman tuloy-tuloy din ang show ng seryeng Roja sa TV screen once ito ay mag-umpisa na. Good luck and sana tatagal ang seryeng Roja at mamahalin sana ng taong bayan para naman magkaroon sila ng next serye all together. O diba? Masaya yon. Alexander Lexo Juice, mahaba po ang ating update. Magandang umaga and see you in a bit for more.